Dear Amihan Stories presents Unwanted Triplets by the Guy Next Door. Written by Bonnie Licious. Moki, ikaw na muna bahala sa bookstore. Baka ilang weeks akong wala. Huwag kang mag-alala, tatawagan kita para manghingi ng update. You can call me kung may importante kang sasabihin. Pero kung makapaghihintay naman, ay huwag mo na akong guluhin, okay? Paalala niya sa binabaeng assistant bago siya sumakay ng eroplano. Galing siya ng India at dediretso na siya sa probinsya pagbaba sa airport. Tahimik ang biyahe at nakatulog siya. Pagkagising niya ay napansin niya ang katabi niya. Naka-hoodie ito at nakasuot ng eyeglasses. May hawak na librong habang tahimik na nagbabasa. Oh my God! Fan ka rin ni Freedom Green? Napansin niyang ang binabasa nitong libro. Ang paborito niyang manunulat, ang author niyon. Halatang nagulat ito sa kanya dahil sa biglaan niyang pag-uusap dito. Nang mag-angat siya ng tingin, ay napansin niyang gwapo at maamong itsura ng lalaking katabi niya. Excuse me. Tinanggal ng lalaki ang suot nitong headset na hindi niya napansin na meron pala dahil sa medyo mahaba ang buhok nito at natatabunan ng tainga. Si Freedom Green. Tukoy ni Precious sa libro. Magaling na author yan. Kilala mo siya? Tila na-amuse ito sa kanya. Favorite author ko yan. Honestly, wala pa nakakalam sa tunay na pagkatao ni Freedom Green. I love his stories kasi kahit na anong pinagdaanan ng dalawang bida, kahit na anong kasalanan, mas matibay yung pagmamahalan nila. And also, don't forget sa mga male lead na napaka-green flag. Gosh, mas tumas ang standard ko dahil sa mga gawa niya. Patuloy ng pag-uusap ni Precious sa estranghero. Tila naliw sa kanyang katabi niya habang nagkukwento siya kaya pinagpatuloy niya ang topic nila. Siguro kaya Freedom Green ang pen name niya dahil may freedom siya at green ang favorite color niya. Pabirong sabi niya kaya mahinang natawa ang lalaking katabi niya. I don't think na yun ang meaning ng pen name niya. Siguro mas malalim pa. I'm sure na magpapakita naman si Freedom Green sa atin. Sa tamang panahon siguro. Sagot sa kanya ng lalaki. Hindi naging boring ang biyahe niya dahil sa katabi niyang naging madaldal na rin. Hanggang sa naghiwalay silang dalawa dahil ibanda ang natatahakin nila. Yung pangalan pala niya, sabi ni Precious sa sarili dahil nakalimutan niyang tanungin ang pangalan nito. Sayang, hindi ko man lang naitanong. Ganon pa man, ay sumakay na siya ng taxi. Lola! Masiglang bati niya na makita niya ang lola niya. Tumatanda ka na la ha? Biro niya rito. Ikaw rin, tumatanda ka na apo. Hirit naman sa kanya ng matanda. Kailan ka ba ikakasal? 30 ka na. Dagdag pa ng lola niyang si Saring. Napakamot na lamang si Precious dahil heto na naman sila. Iyon din ang palaging line ng mama niya. Dati ay bawal pa siya magka-boyfriend. Tapos ngayon, halos ibugaw na siya kung kani-kanino lalaki maikasalak siya. Bata pa ako. At saka dadating din naman ng taong para sa akin. Hintay lang. Malay mo, may pakilala na ako, di ba? Mayabang siyang umiti sa lola niya. At gusto ko lang sana'y maabutan ko ang kasal mo at ang magiging anak mo. Malungkot na sabi ng lola niya. Wag kang OA ha, mas malakas ka pa sa kalabaw. Pagbibiro niya rito, dahilan kaya napalo siya sa balikat. Ay, ewan ko na lang sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabagong bata ka. Natatawang sabi ng matanda. Kumusta naman ang business mo, apo? Maayos naman ang business ko. Hindi nga lang ganun kalaki ang bawi ko, pero wag kang mag-alala. Soon, lapit na. Naamoy ko na ang success ng buhay ko. Nagtaas pa ng kamay si Precious na para bang inaabot niyang ulap sa langit. Anong klaseng amoy ba? Amoy kanal ng kapitbahay. Biro sa kanya na matanda. Amoy sunog. Nagluto ka na, no? Tanong niya rito nang may naamoy siyang amoy sunog na kanin. Ay hala, oo! Mabilis naman na pumasok ang matanda sa loob. Napangiting napapailing na lamang siya saka sumunod sa lola niya sa loob. Naging tahimik at masaya ang bakasyon niya sa probinsya. Ang sakit pa rin ng puwet ko kakaupo sa biyahe, reklamo niya. 2 araw na nakakaraan pero ramdam pa rin niyang hapdi ng pang-upo niya. Bakit pa kasi ayaw niya sumama na lang sa amin ni Mama sa Manila? Mas masaya kapag magkasama ang tayong lahat doon. Napaka-KJ mo naman kasi lola eh.
Hindi ko maiwan-iwan ang lugar na to. Dahil dito ko pinanganak ang papa mo. Dito kami nagkakilala at nagkasama ng lolo mo. Ayokong iwan ang alaala namin dito. Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Sagot ng matanda. Ay, oo na, hindi ka nakukulitin. Pagsuko niya. Teka, ang dami naman ang niluto mo, para saan yan? Tayo lang naman dito. Total, natanong mo naman. Ikaw na maghati dito sa bagong kapitbahay natin. Alam mo naman ang tradisyon natin dito. I-welcome ng buong puso ang mga bagong lipat. Hindi na nagreklamo si Precious. Bata pa lang siya, ay palagi na yung ginagawa ng kanyang pamilya. Habang hinihintay na matapos si Lola Saring sa pagluluto, ay nagpahangin na muna siya sa labas. Saan ka naman pupunta, tata? Tanong ni Precious sa kapitbahay niya may dalang mga baunan. Nakadress at may makapal na makeup pa to. Balita ko, may bagong lipat. Mataray na sagot ito sa kanya. Meron nga, pero bakit ganyan ang suot mo? Kunot noong tanong ni Precious. Hindi ba pwede magpaganda? Inirapan siya nito at umalis na. Napailing na lamang siya. Mabuti na lang talaga at immune na siya sa pagmamaldita at pagtataray sa kanya ni tata. Bata pa lang sila ay hindi na magandang pakikitungo nito sa kanya. Pero maasahan naman ito kapag kailangan. Talagang ganun lang ito, parang laging magme-menopause. Precious, ito na, dali mo na ron. Pagkarinig niya sa tawag ng lola niya, ay agad niyang kinuha ang mga pagkain para sa bagong lipat. Kumatok siya sa gate ng may kalakihang bahay na agaw pansin. Iyon lang ang bahay na malaki sa baryo nila. Tao po! Sigaw niya habang kumakatok. Matagal-tagal din bago bumukas ang gate. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang isang lalaking walang pang itaas na damit habang tinutuyo nito ang buhok gamit ang tuwalya. Nag-iwas ng tingin si Precious dahil mukhang mas masarap pa ito sa pagkain na dala niya. Diyos ko, Precious, magunos dili ka. Kung nandito na si Lola, baka lagutan naman yung singit mo. Sabi ni Precious sa isip. Pinapabigay ni Lola, welcome daw sa baryo masaya. Malamig na sabi niya sa lalaki na makabawi siya. Kailangan niyang pagtakpan na halos tumulo ang laway niya sa ganda ng katawan nito. Baryo, masaya. Pero parang hindi ka masaya. Pangasar nito sa kanya. Nag-angat siya ng tingin dahil sa biro nito. Nagsuot na rin ito sa wakas ng damit pang itaas. Napaturo siya sa lalaking kaharap na mapansin na familiar ang mukha nito. Yeah, that's me. Tumango pa ito para sabihin na tamang iniisip niya. Ito ang lalaking nakasabay niya sa eroplano. Wow, ang liit ng mundo! Manghang sabi niya rito. Hindi mo suot ang eyeglasses mo. Cute ito kapag may suot na eyeglasses pero hindi niya may pagkakaila na napakahat nito kapag wala ang eyeglasses. Gusto mong pumasok? Offer nito sa kanya. Nakakahiya naman tumanggi kaya pumasok na siya sa loob. Pasensya ka na kung magulo. Ayos lang. Kailan ka pa rito? Tanong ni Precious. Kagabi pa lang ako nakalipat. Sagot naman ito sa kanya. Ano ba to? Hindi ko alam kung paano ka i-address. Ako si Precious. Nakipagkamay siya sa lalaki. Ako naman si Loie. Pagpapakilala naman ito. Napangiti siya dahil sa wakas ay alam na rin niya ang pangalan nito. Napansin niya ang mga malalaking box na nakakalat sa sala. Tulungan na kita sa pag-ayos sa mga gamit mo. Wala man akong ibang gagawin. Don't worry at saka pagtapos ng lahat, ipapasyal kita dito. Para mas lalo mong mapagpasya na manatili na lang dito sa probinsya. Dito sa baryo masaya. Masiglang sabi niya kay Loie. Tipid ditong ngumiti. Hindi ba ako makakaabala sa'yo? Hindi naman. Nakangiting sagot niya. Then, paano ako makakabawi? Tanong sa kanya ni Loie. Nag-isip si Precious kung ano nga bang gusto niya pero wala siyang maisip. Hindi pa kita natutulungan pagbawi ng iniisip mo. Thank you sa offer because I badly need a hand right now. Tatawa na lamang si Loie habang nakatingin sa mga nagkalat na gamit. Kailangan mo pa ba ng ibang makakatulong? Sabihan ko lang ang iba, willing silang tumulong na walang kapalit. Tatawagin ko lang sila. Nakangiting sabi niya at excited na umalis. Precious, saglit lang. Napatigil siya dahil sa pagtawag sa kanya ni Loie. I'm sorry but I am not comfortable around people na hindi ko pa masyadong kakilala. Medyo nakausap na kasi kita dahil sa conversation natin sa eroplano, so hindi na ako masyadong uncomfortable. At ayoko na masyadong maraming tao. I hope you understand. Tila nahihiyang pagtanggi ni Loie sa kanya. Ayos lang, naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Pero sandali, pabalik ako mamaya ha, magpapaalam lang ako kay Lola. Umalis na siya doon para magpaalam sa lola niya.
Mabuti naman natutulong ka. Marami bang kailangan gawin doon? Hahanap ako ng iba pa. Alam ko marami ang mag-volunteer para tumulong. Sabi ni Lola Saring na magpaalam siya rito. Wag na la, hindi na siya komportable sa masyado maraming tao. Kaya ko na to, wala naman ako ibang ginagawa so tutulong na lang ako sa kanya. Nakangiti niyan sabi. Mukhang tamang sinabi ni Tata na gwapo ang kapitbahay dahil bigla ka nagkaroon ng interes. Tudyo sa kanya ni Lola Saring. Mabilis naman siya napailing at nag-deny. La, hindi mahalaga sa akin ang itsura no. Alam mo yan. Nagkakilala kasi kami sa eroplano at nagkataon na pareho kaming mahilig sa libro. Kaya yun, end of the story. Pagpapatigil niya sa lola niya sa kung ano man ang iniisip nito. Binalikan niya rin agad si Loie para tulungan ito. Mas naging masaya ang pagtulong niya na makitang madaming libro dito at may mini library pa ito sa bahay. Ang ganda talaga! Manghang sabi niya na natapos na sa pag-aayos sa mini library. Pwede kang tumambay rito para magbasa ng libro or humiram ng libro. Offer sa kanya ni Loie. Ay, bet ko yan. Hindi ko yan tatanggihan. Natatawang sabi niya. Mahina namang natawa si Loie. Pagkatapos ay nagpatuloy na ulit sila sa ginagawa. Gabi na nang matapos silang dalawa sa pag-aayos. Dito ka na mag-dinner. Maraming pagkain sa ref. Bigay ng mga kapitbahay. Iinitin ko lang. Hindi na nakatanggi pa si Precious nang umalis si Loie at nagtungo sa kusina para initin ang mga ulam. Nang sumunod siya rito ay nakahanda na mga pinggan nila. Umupo muna siya habang hinihintay na matapos si Loie sa ginagawa. Grabe, ang swerte ko dito sa baryo masaya. May pang isang linggong ulam na ako. Natatawang biro nito. Inilapag naman ito mga pagkain sa mesa at sabay na silang kumaing dalawa. Thank you for today, Precious. Nakangiting pagpapasalamat nito pagkatapos nilang kumain ng hapunan. Wala yon, alis na ako. Kumuway siya rito bago umalis. Kumusta naman ang pagtulong mo? Salubong agad sa kanya ni Lola Sari. Tapos na kami. Nakangiti naman niyang sagot dito. Natapos agad namin lahat maghapon. Kumain ka muna para makapagpahinga ka dahil mukhang napagod ka sa pagtulong sa kanya. Huwag ka na pong mag-abala, Lola. Kumain na po ako. Magpapahinga na po ako. Dumiretso na siya sa kwarto niya pagkatapos. Kinabukasan ay nakasalubong niya si Loie na mukhang magja-jogging. Sila namang maglola ay magtutungo sa palengke. Good morning, Iho! Bati ni Lola Saring dito. Good morning din po. Nakangiti naman itong ganti saka bumaling sa kanya. Good morning, Precious. Good morning. Bati niya rin dito. Pagkaalis ni Loie para mag-jogging ay ramdam niyang kinurot siya ng lola niya sa tagiliran. Anong ngiti yan? Pangaasar nito. Wala. Tanggi niya. At inunahan na sa paglalakad ang lola niya. Kada umaga ay maaga siyang gumigising para maabutan ng pagbati sa kanya ni Loie bago ito mag-jogging. Isang araw, habang nagpapahangin siya sa duyan, ay bigla na lamang tumayo si Tata sa harapan niya, dahilan para mabilis siyang prumeno at hindi niya ito matamaan. Baka bigla na lang tumilapon ng dalaga dahil natamaan siya. Baka magkasugat pa ang mapuni nitong hita. Ganyan na ba kalaki ang tiwala mo sa akin, Tata, para huminto ka sa harapan ko habang nagduduyan ako? Pagbibiro niya rito. Pero mukhang hindi ito natuwa sa biro niya dahil sa mataray nitong mukha. Napakamot na lamang si Precious sa kilay niya. Paano kayo nagkakilala ni Loie? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Nagkasabay kami sa eroplano. Yun lang ba? Napahikab si Precious habang kausap ito. Gusto ko siya. Agad na pag-amin ni Tata. Natigilan siya at napatitig dito. Gusto mo naman lahat, Tata? Pagbibiro niya pa rito, saka mahinang natawa. Mas maganda ako sa'yo. Mas may posibilidad pa na magkagusto siya sa akin. Iritang sambit sa kanya ni Tata na tila ba nauubos ng pasensya nito sa kanya. I don't agree na mas maganda ka sa akin. Mas maputi siguro, oo. I really hate you! Nagmarcha itong parang bata paalis dahil sa inis. Bata pa tayo, linya mo na yan, Tata. Patuloy na pagbibiro niya rito. Natawa na lamang siya at nagpatuloy sa pagduyan. Simula noon ay palagi nang nababadtrip sa kanya si Tata kahit wala naman siyang ginagawa dito. Kinahapunan ay nagtungo si Precious sa bahay ni Loie. Suot nitong mahiwaga nitong eyeglasses na bumukas ang gate. Precious, hiram ka na libro, pasok ka. Nilakihan nito ang bukas ng gate. May ginagawa ka? Tanong niya rito bago pumasok sa loob. Wala naman.
Mabilis itong isinara ang laptop at iniligpit ang mga nagkalat na mga papel. You right? Tanong niya nang mapansin ang isang papel na may sulat ng mga karakter at setting na bubuo ng isang nobela. Hindi, trip-trip ko lang. Wala kasi akong ginagawa dito sa bahay. Bored lang ako. Sagot nito at agad na dinampot ang papel na nakita niya. Saktong-sakto, nandito ako para yayain kang gumala bukas. Ipapasyal kita at ipapakita sa'yo kung gaano kaganda ang Baryo Masaya. Masiglang anunsyo niya. Ano na, sama ka? Sino mga kasama? Kunot noong tanong nito. Hindi ka talaga magiging komportable kapag palagi ka nagtatago sa ilalim ng kumot mo. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Simula bata pa lang ako. Huwag kang mag-alala. Mababait sila. Alam mo yung klase ng tao na imbes na pagchismisan niyo ang buhay ng iba, lalaitin yung isa't isa na in a bad way yung pabirong laitan na magkakaibigan. Basta. Magigets mong ibig kong sabihin kapag nakilala mo na sila. Huwag kang mag-alala. 5 lang tayo. Ano, sama ka ha? Balikan kita bukas ng umaga. Umalis na si Precious pagkatapos ay yain si Loie na gumala. Kinabukasan, bago papuntahan ni Precious si Loie, ay pinuntahan niya muna ang bahay ng mga kaibigan niya. Tara na bakla, ang tagal mo naman! Sigaw ni Precious dahil hindi pa rin lumalabas si Kevin na Kira kapag gabi. Gosh, saglit! Dali-dali naman ito lumabas mula sa bahay habang nagle-lipstick. Sunod naman nilang pinuntahan si Joshua na saktong kakatapos lang mag-ayos. Ang gwapo ha? Puri niya rito. Tara na! Tayo lang ba? Tanong ni Joshua. Pupuntahan natin si Tata. Sagot ni Precious. Sasama bang balditang yon? Tas kilay na tanong ni Kevin. Sasama yun sigurado ko. Nakangiti niyan sabi sa mga ito. Pagdating nila sa bahay ni Tata ay nakita niya nagsusuklay ito. Sama ka? Gagala kami. Yaya niya rito. Ikaw ang kasama? No. Inirapan pa siya nito at ipinagpatuloy ang ginawa. Okay. Mabilis sa sagot niya saka tumalikod. Puntahan na natin si Loie para makalis na tayo. Hoy, saglit! Malakas sa sigaw ni Tata. Kasama si Loie? Biglang kuminang ang mga mata nito. Ayaw mo sumama, di ba? Pagtataray niya rito. No. Sasama ako. Wait for me. Mabilis itong pumasok sa loob para magbihis. Ilang minuto nila itong hinintay hanggang sa umalis na rin sila at pinuntahan si Loie sa bahay nito. Loie, labas ka na dyan! Malakas sa sigaw ni Precious. Pagkabukas ng gate ay napatingin pa si Loie sa mga kasama niya. Ipapakilala ko muna sila sa'yo. Kevin sa umaga, Kira sa gabi. Si Joshua ang macho gwapito sa Baryo Masaya. Si Tata ang maarte kong kababata. Si Loie, ang bago nating kapitbahay. Nagpakyut naman sina Kevin at Tata kay Loie habang maikling tumango lang si Joshua dito. Ang ending, mas naging close pa si Joshua at si Loie kaysa sa dalawang papansin nilang kasama. Naging masaya ang gala nilang lahat. Malalim na ang gabi nang umuwi sila. Panay pang reklamo ni Tata dahil sa masakit daw ang paa nito. Hills Paday, sino ba nagsabi sa yung ganyan ang suotin mo? Mataray naman ang sagot ni Kevin dito. Napatingin si Precious kay Loie na hindi niya napansin na nakatingin din pala sa kanya. Bagya itong umiti at tipid na tumango. Nagsiuwian na ang mga kasama nila habang kasama naman niya si Loie pa uwi. Nag-enjoy ka ba? Oo, thank you. Parang ang bilis mo lang naging close si Joshua ha. Pangasar niya rito. What? Kunot noong tanong nito. No. Hindi ganyan. Kung ano man yung iniisip mo, mali ka. Straight ako, babae yung gusto ko. Tarantang pagtatanggol nito sa sarili. Ito naman napaka-defensive. Malakas siyang natawa na nakita niyang tarantang mukha ni Loie. Wala naman kaming pinag-uusapan ni Joshua. Nagkakasundo lang kami dahil pareho kaming tahimik. Sagot ni Loie sa kanya. Tumango si Precious at sumang-ayon dito. Hindi tahimik si Joshua. Alam lang niya kung kailan kailangan ng pagiging madaldal niya at kung kailan kailangan niyang tumahimik. And he knows na nag-a-adjust ka pa kaya hinayaan ka muna niya. Galing no? Idol namin yun. It looks like may gusto ka kay Joshua. Lumiit ang mga mata ni Loie habang inoobserbahan siya. Loh, humahanga lang gusto na agad. At saka kapag naging parte ka ng tropa namin, bawal magkagusto sa isa't isa no? Ang awkward kaya kapag naghiwalay o nag-away kayong dalawa, hindi namin alam kung saan kami kakampi. Sagot naman ni Precious. Natigil sila sa paglalakad na makarating sa harapan ng bahay ng lola saring niya. Kung ganun, ayaw ko maging kaibigan mo. What? Bakit? Ayaw mo ba sa kanila?
May nasabi ba ako na gawa na hindi mo gusto? Grabe ka naman, napaka-straight to the point mo naman na magsalita. Napapangusong tugon niya. Slow mo naman. Dinig niyang bulong ni Lowy. Wala, pumasok na sa loob, uwi na ako. Kumaway ito sa kanya bago umalis. Napakunutan noo si Precious dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nito sabihin. Simula niyon ay palagi na silang gumagala kasama ang tropa sa tuwing board na sila sa bahay. Sinasamantala ni Precious ang bakasyon niya dahil alam niyang may katapusan yun. Habang nagpipiknik ay nagkukwentuhan sila tungkol sa mga trabaho nila. Ganoon yata kapag adulting na. Dati, crush-crush lang ang usapan. Ngayon, trabaho na. Naku, huwag ka masyadong mayabang, Precious ha. Unemployed daw. Kung hindi mo alam, alam namin na may business ka sa Manila. Tinaasan siya ng kilay ni Kevin. May business ka sa Manila? Anong business? Tila nagkaroon ng interes si Lowy sa usapang business. Small business lang. Sagot niya rito. Saka na siya magyayabang kapag tuluyan na lumago ang business niya. Tumango naman sa kanya si Lowy na mukhang nababasa na wala muna siyang balak na sabihin kung ano ang business niya. Ikaw naman, Lowy, ano ginagawa mo? Bakit ka pala lumipat dito? Paano mo nahanap ang baryo masaya? Like, hello, mahirap hanapin ang lugar na to. Tinaasan ni Kevin ng kilay si Lowy. Pareho talaga sina Kevin at Tata. Si Kevin ay mataray at si Tata na maldita. Nasa dugo yata dahil magpinsan na mga ito. I'm on a vacation right now, sagot ni Lowy. So, uuwi ka rin? Aalis ka rin dito? Tila naging malungkot si Tata sa nalaman. I don't know. Depende kung gusto ng puso ko manatili dito. Bigla na lamang itong tumitig sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Dahil doon ay napatingin din sa kanya si Joshua na may mapang-asar ng ngiti na nakakaukit sa labi. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para mapagpasyahan mong manatili dito. Malambing na sabi naman ni Tata. So, paano mo nahanap ang baryo masaya? Nakasali na rin siya sa pag-i-interview kay Lowy. Sabi niyo nga, lugar na to ay tago. Kaya gusto ko rito, and about sa house. Pagmamayari daw yun ng great-great-great-grandmother ko. I really don't know. Sagot naman ito. How about you guys? Si Tata, na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo. Si Joshua, may Bebe Loves, is a vlogger. And dito kami pinanganak, may original na taga-baryo, masaya kami. Sagot naman ni Kevin. Pagkatapos ng kwentuhan nila ay nagkagulo ang dalawang magpinsan sa pagkuha ng litrato. Hinila naman ni Kevin si Joshua para utusan ito mag-picture, kaya naiwan silang dalawa ni Lowy na nakaupo doon. So, uuwi ka rin? Pagbukas niya ng topic. Matagal pa naman, sagot ni Lowy habang nakatingin sa mga kaibigan niya. Ang saya siguro ng childhood yun, no? Sobra. Hindi may tago ni Precious ang malaking ngiti sa labi niya habang inaalala ang nakaraan. Ang bilis lang, dati napakadungis pa nila. Ngayon ay may kanya-kanya silang buhay pero mga isip bata pa rin ang mga kaibigan niya. Habang pinapanood nilang dalawang kulitan ng tatlo ay bigla na lamang humangin ng malakas dahilan para mapuwing si Precious. Ano nangyari? Tanong ni Lowy na agad lumapit sa kanya nang narinig ang pagdaing niya. May pumasok sa mata ko. Napatakip siya sa mga mata niya dahil sa sakit. Hihipan ko. Hinawakan ni Lowy ang magkabilang pisngi niya saka nito pinadilat ang mata niya para hipan. Hoy, ano yan? Bakit kayo naghahalikan dyan? Malakas sa sigaw ni Kevin kaya naitulak niya si Lowy ng malakas dahil sa gulat. Sorry. Huwag kang mag-alala, ayos na ako. Napangiwi na lamang siya kahit ang gusto niyang ipakita ay ang kanyang ngiti. Naitulak ba naman niya si Lowy na wala namang ginagawang masama? Nakakahiya talaga! Sigaw ni Precious sa isip niya. Hanggang sa makauwi sila ay hindi mawala sa isip niya ang paglapit ang mukha ni Lowy. Napaghahalataan ka na girl ha? Crush mo na si neighbor. Pangasar sa kanya ni Kevin kinabukasan. Akala mo siguro hindi ko napapansin, pero napapansin ko ha? So, good luck ha? Napakunatan noon niya sa sinabi ni Kevin. Bakit good luck? Naisipan niya lang na puntahan si Lowy, pero napatigil siya na makita niyang masaya nag-uusap si Tata at Lowy. Bakit ganyang kalaki ang ngiti niya? Halos hindi nga niya pinapansin si Tata. Napairap siya sa kawalan at umalis na doon dahil sa sobrang selos. Nagtungo na lang siya ulit kina Kevin. Anyari? Pakikichismis naman ni Kevin sa kanya. Naroon din si Joshua at tahimik lang sa tabi pero alam niya nakikinig din ito.
Wala. Tanging sagot niya rito. Na-invite mo na ba si Loie sa inyo bukas? Hindi ba sa tuwing may fiesta, malaki ang selebrasyon sa bahay niyo? Paalala sa kanya ni Kevin. Hindi. Mukhang nasabi na rin naman ni Tata kaya dadating yun. Sagot niya. Tama nga ang hinala ni Precious. Dahil kinabukasan ay dumating si Loie sa bahay niya para makiselebrate. Kasabay pa nito si Tata. Hi Precious. Nakangiting bati nito sa kanya. Tipid lang siyang umiti dito. Enjoy ka, huwag kang mahiya ha. Tulungan ko lang si Lola. Iniwan na niya ito roon para tulungan ng lola niya dahil dumadami ng bisita. Tulungan ko na kayo. Ako nang magbubuhat niyan lah. Kinuha agad ni Loie ang basket at dala ng matanda. Walang nagawa si Precious nang tumulong si Loie, imbes na mag-enjoy ito. Dahil iyon sanang unang fiesta experience ito sa baryo nila. Halika dito Loie, inom at kanta tayo. Anyaya ng mga umiinom kay Loie. Saglit lang, tapusin ko lang to. Anito, saka bumaling sa kanya. Tulungan na kita dyan. Sinubukan nitong kunin ang dala niyang spaghetti. Punta ka na roon, ako nang bahala dito. Sige na, puntahan mo na sila. Enjoy mo ang araw. Pagtataboy niya rito. Nag-enjoy naman ako nakasama ka. Natahimik si Precious sa banat nito. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong ikinasama ng loob mo? Napapansin ko kasi ang pag-iiwas mo sa akin. Hindi naman ako umiiwas, naging busy lang. Sagot niya rito. Hindi ako tanga, Precious. Seryosong sagot naman ni Loie. Busy ako, padaan. Pagtataray niya rito dahil ayaw niyang humaba pa ang usapan nila. Hindi na rin siya kinulit ni Loie at nagpunta na ito sa mga tambay na nagiinuman. Hanggang sumapit ang 2:00 na madaling araw ay hindi pa rin tapos si Loie sa pag-iinom. Hindi niya alam na ganito pala ito kalakas uminom. Pahinga ka na, sabi ni Tata paglapit nito kay Loie. Tumayo naman si Loie at muntik pang matumba dahil sa kalasingan. Kumunutan noon niya nang mapansin na sinubukan nitong maglakad palapit sa kanya. Bakit? Bakit ka galit? Parang bata nitong tanong. Napatulong siya sa sarili niya, sinisigurado kung siya bang kausap nito. Oo, ikaw. Bakit hindi mo na ako pinapansin? Okay naman tayo. Nakikipagbiruan ka sa akin. Nasanay ako sa presence mo. Nasanay ako nakausap kita palagi tungkol sa mga libro na nabasa natin. Kung kailan nagkakaroon na ako ng feeling sa'yo, saka ka naman umiiwas. Feelings? Gusto kita. Pagkatapos nitong umamin, ay agad itong bumagsak dahil sa kalasingan. Wow, gusto ka rin! Manghang sabi ni Kevin at pumalakpak pa. Nakangiting napapailing naman si Joshua tinulungan si Loie. Gusto ka raw. Pangasar naman sa kanya ng lola niya. Ay, magkakajowa na rin sa wakas ang prinsesa ng baryo masaya. Pangasar naman ng mga kapitbahay niya sa kanya. Pero lasing ito. Wala ito sa tamang pag-iisip. Pero nagkakamali siya. Nang nagising na ito, ay agad itong klinaro ang lahat na totoong gusto siya nito. Pinatunayan ni Loie nararamdaman ito sa kanya. Hindi niya mapigilan na lumambot dito. Kailan mo ba sasagutin yung maniligaw mo? May isang buwan ka nang nililigawan ah. Inirapan siya ni Tata. Pa-hard to get ka pa. Kapag agawin ko yan, iiyak ka. I'm confident na hindi siya papatol sa'yo. Ganti naman niya kay Tata. Bala ko naman siya sagutin, hindi lang umaayon sa akin ng timing. Ang plano niyang pagbabalik sa Manila ay hindi matuloy-tuloy dahil mas gusto niyang manatili sa baryo masaya. Online na lang tuloy ang pagmamonitor niya sa business niya. Mabuti na lang talaga at digital na lahat. I think this timing is good. Nakangiting sabi ni Joshua. Hi Loie. Napakurap si Loie sa biglaang pagbati ni Joshua. Hi, kanina ka pa? Kinakabahan niyang tanong. Medyo. Tila lutang na tugon ng lalaki. Alis na kami, sagutin mo na. Pinalo ni Tatang puwetan niya bago umalis sa mga ito. Narinig mo naman siguro. Napakamot siya sa kilay niya dahil sa tensyon na nararamdaman. I want to hear it. Nakangiti naman sagot ni Loie. Yes. Yes. Sinasagot na kita. Tayo na. Bakit ko pa patatagalin kung gusto rin naman kita, di ba? God, ang awkward. Napatalikod si Precious at tinakpan ang mukha. Gosh, ang cute mo. Umikot si Loie at mahigpit siyang niyakap na halos mapunit ang labi sa sobrang pagkakangiti. Sa paglipas ng mga araw, ay walang ibang masabi si Precious sa relasyon nilang dalawa ni Loie.
Para siya nakasakay sa roller coaster pero mas lamang ang saya. Hindi ka uuwi? Tanong ni Loie nang napansin nitong hindi pa rin siya umuuwi kahit sobrang lalim na ng gabi. No, dito ako matutulog. Kinindatan niya ito at ipinagpatuloy ang pagluluto niya. Hindi rin naman siya pinapagalitan ng lola niya sa tuwing hindi siya umuuwi dahil malapit lang naman ang bahay ni Loie. Napangiti ito at niyakap siya mula sa likuran. You smell good. Natawa siya dahil sa kiliti niya sa leeg. Kinabukasan naman ay nagising sila sa malakas na tinig ni Kevin. Hello there, lovebirds! May gala tayo ngayon! Good morning, babe. Imbes ay bati sa kanya ni Loie bago humalik sa kanyang pisngi, pagkatapos ay tumayo na ito para papasukin ng mga kaibigan nila. Naging maingay ang bahay dahil sa mga ito. Walang araw na hindi naging masaya. Kahit ang mag-away o may konting tampuhan ay nagkakaayos din naman sila. Si Loie ang una niyang boyfriend at itong huling mamahalin niya kahit na anong mangyari. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong sa kanya ni Loie isang araw. Nahihilo lang ako. Sagot niya dito. Heto na, nandito ng adobo with lemon juice. Malakas sa sigaw ni Tata. Napatakip pa si Precious sa ilong niya na makaamoy ng hindi kaaya-aya. Napatakbo siya sa lababo at doon sumuka. Gosh, are you okay? Maarting tanong ni Kevin. May duda si Precious sa nangyayari sa kanya, kaya bumili siya ng PT sa butika ng araw ding yun. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya, lalo na't nakita niya ang resulta ng pregnancy test. Buntis ako. Napaupo na lamang siya sa inidoro habang nakikipagtitigan sa resulta. Apo, ayos ka lang ba dyan? Ano na? Bumalik siya sa realidad nang marinig ang pagkatok ng lola niya. Huminga muna siya ng malalim bago lumabas mula sa banyo at ibinigay sa lola niya ang PT. Buntis ka nga. Congrats! Nagulat din ito sa nalaman pero mas nanaigan saya sa mga mata nito. Huwag kang matakot. Iyan din ang unang naramdaman ko noon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka maghihirap dahil alam kong mahal na mahal ka ng nobyo mo. Pero dapat, pakasalan ka pa rin niya. Paalala nito. Tumango siya at nagpasalamat dahil medyo gumana ang pakiramdam niya dahil sa sinabi nito. Kinakabahan siya na sabihin kay Loie ang balita, pero nilakasan niya pa rin ang loob niya na aminin dito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit ibang Loie yata nakaharap niya. Walang emosyon ang mga mata nito at tila hindi natutuwa sa ibinalita niya. Babe, I said I'm pregnant. Sinubukan ni Precious na ngumiti pero hindi niya magawa dahil sa reaksyong ipinapakita sa kanya ni Loie. Then, may nabuo pala. Malamig na tanong nito. Can you get rid of that? Of that? Ano akala mo sa anak natin? Babe, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka ba nagkakaganyan? Pareho nating ginusto nangyari pero bakit ako lang ang sasalo sa responsibilidad? Bakit pakiramdam ko ayaw mo sa nalaman mo? Naiiyak na siya. Hinihintay niya pa rin na sabihin ng nobyo na nagpa-prank lang ito pero ang taong kaharap niya ngayon ay tila hindi niya kilala. Tama ka. Ayoko nga sa nalaman ko. Tumingin pa ito sa tiyan niya bago tumingin sa mga mata niya. Loie, ano ba? Huwag ka naman ganyan. Ayoko sa batang yan. Kung gusto mo siya, sa'yo na. Pero kung ayaw, alisin mo. Pagkatapos nito yung sabihin ay umalis na lamang ito bigla. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Parang pakiramdam niya ay may nangyayari dito na ayaw sabihin sa kanya. Pagka-uwi ni Precious sa bahay ay agad siyang sinalubong ng lola niya na may ngiti sa labi. Pero bigla yung nawala na makitang para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ano nangyari, apo? Tanong ni Lola Sari. Baka nagulat lang siya sa nalaman niya. Kakausapin ko na lang siya bukas. Sabi ni Precious sa sarili niya para paganin ang pakiramdam niya. Pero tuluyan na lamang siyang bumagsak at malakas na napaiyak dahil sa masakit na nangyari. Precious, apo. Tila nalilito si Lola Saring pero hindi na ito nagtanong pa at niyakap na lamang siya habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Hindi niya napansin na nakatulog pala siya sa sala. Pagkagising niya ay masakit ang katawan niya dahil sa posisyon niya sa paghiga. Ayos ka lang ba? Kumain ka muna. Salubong sa kanya ng Lola Saring niya. Hindi po ba nakakasama sa baby ko na dito ako natulog? Nabahala siya bigla sa anak niya dahil sa matigas niyang tinulugan. Huwag ka nang uling hihiga riyan. Niyaan na muna kita kagabi dahil tila pagod na pagod ka. Ayaw kitang gisingin dahil baka kapag gumising ka, iiyak ka na naman. Kung totoo nag-aalala ka sa anak mo, iwasan mong pag-iyak.
Nakakasama yun sa bata. Hindi kanya pinanagutan. Kalmadong tanong sa kanya ng lola niya. Naalala niya bigla na pag-usapan nilang dalawa ni Loie. Pupuntahan ko lang saglit si Loie sa bahay niya. Tumayo siya at inayos ang sarili niya. Wala na siya dyan, umalis na. Sagot naman sa kanya ni Lola Sari. Po, hindi siya makapaniwala sa narinig. Nang pinuntahan niya si Loie sa bahay nito para i-check ay talagang wala na nga ito sa bahay. Ibinigay niya susi, sa'yo na raw ang bahay. Biglang sabi ni Joshua na bagong dating kasama ang kanilang mga kaibigan at inabot ang mga susi sa kanya. Pati na yung mga sasakyan niya sa likod ng bahay. Anong akala niya sa akin bayaran? Malakas sa sigaw niya dahil sa galit kay Loie. Pinuntahan kanya sa bahay niya bago siya umalis. So alam mong aalis siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Kevin. Alam ko, wala akong karapatan na manghimasok at makialam, lalo na't hindi ko alam ang totoong nangyari. Kalma dun sagat ni Joshua. Pinatakas mo siya? Kaibigan ka ba talaga namin? Buntis si Precious. Tinakasan siya na nakabuntis sa kanya. Malakas sa sigaw ni Kevin at hinila ang kwelyo ni Joshua na para bang kaunti na lang ay susuntukin na nito ni Joshua. Alam ko. Tanging sagot ni Joshua dahilan kaya ipinasuntok ni Kevin. Panay naman ang awat ni Tata kay Kevin dahil sinasalo lang ni Joshua mga suntok ni Kevin dito. Hindi ito lumaban o gumanti man lang. Ano ba? Sinisira mong gwapong itsura ng kaibigan natin. Malakas sa tinulak ni Tata si Kevin palayo. Bakit ka ba nagagalit kay Joshua? Hindi naman siya nakabuntis kay Precious. Tama na yan. Saway ni Precious sa mga kaibigan. Iniwan na niya ang mga ito doon at nagkulong sa silid niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang ipagluksa ang namatay niyang puso. Pero habang tumatagal, nalalaman na rin niya ang worth niya bilang isang babae. 5 months passed. Nagpapasalamat siya sa mga kaibigan niyang hindi siya iniwan sa ere. Tinanggap niya rin na tinirhan ang bahay ni Loie. Sayang naman ang malaki nitong bahay kung mabubulok lang. Sigurado naman siyang hindi nababalik pa si Loie sa probinsya. Hindi na rin masama na may iniwan ito sa kanya kahit tapano. Nag-iingat siya habang buntis. Pagkapanganak niya, ay tinulungan siya ng mga kaibigan niya sa pag-aalaga sa triplets niyang anak. Mas nag-focus siya sa career niya at sa mga anak niya. Hanggang sa hindi niya napapansin na 5 taon na pala nakakalipas. Tuluyan na rin siya nakaahon mula sa malakas sa pagkadapa niya noon. Nalulungkot siya dahil hindi na naabutan ng lola niya na ikakasal siya pero nagpapasalamat siyang naabutan nito mga anak niya. Ngayong wala na ito, babalik na siya sa Maynila ng tuluyan. Nanatili lang naman siya sa baryo dahil nagkasakit ang lola niya. Talaga nga bang doon na kayo titira? Tila naging malungkot si Kevin. Hayaan mo na ang OA mo. Alam nga namang iwan niyang anak niya rito, di ba? Malditang sermon naman ni Tata sa pinsan. Ikaw talaga? Hindi mo talaga kayang hindi nagmamalditan, no? Sagot naman ni Kevin, kaya ang ending ay nagtalo na naman ng dalawa. Sure ka bang sasama ka? Ulit na tanong ni Precious kay Joshua. Gusto kong maghanap ng proper work sa Manila at saka hindi ko kaya malayo sa 3 maliliit na chikiting. Tukoy ni Joshua sa mga anak niya. Habang nasa biyahe sila patungong Manila, ay nagpapalitan sila ng pagdadrive ni Joshua. Nang turn na niya, ay nakita niya nakikipaglaro si Joshua sa mga anak niya imbes na magpahinga. Loisa, hayaan mo muna makapagpahinga si Tito. Saway niya sa bunso niyang anak na babae na kumandong kay Joshua. Lino, wag ilabas ang kamay. Napansin niya ang pangalawang lalaki ay nasa labas ang atensyon. Lloyd, palit kayo ng upuan ng kapatid mo. Tawag niya naman sa panganay. Mahinang natawa si Joshua habang nakikinig sa kanya. Ako nang bahala dito. Mag-focus ka lang dyan sa pagmamaneho. Baka mabangga pa tayo. Iyon nga ang ginawa ni Precious. Nag-focus na lamang siya sa pagmamaneho. Napansin naman niyang nag-behave ang 3 sa likod. Nakatulog din. Nakangiti niya sabi nang napansin niyang tumahimik na ang loob ng sasakyan. Sure ka na ba talagang sa Manila ka natitira? Paano kapag? Napatigil si Joshua at hindi na tinuloy ang gusto nitong sabihin. Paano kapag nagkita kami? Ano naman ngayon? Hindi niya kailangan ng anak. Hindi ko ipipilit ang mga bata sa kanya. Tama nang ako lang ang nasaktan. Ayoko madamay pati ang mga anak ko. Iniisip ko pa lang na nasasaktan sila dahil tinaboy sila. Parang makakapatay na ako. Mahina siya natawa, pero tumigil siya sa pagtawa nang napansin niya nakatitig si Joshua sa kanya. Huwag kang tumawa kung ayaw mo, para kang tanga. Inirapan pa siya nito.
Natatawang napailing na lamang si Precious. Pero balita ko, nasa New York daw siya. Hindi kami magkikita. Late ka na sa news. Balita ko, nasa Pilipinas na siya. Sagot naman ni Joshua. Nang tumingin siya dito ay nag-iwas ito ng tingin na para bang sinasabi nitong wala itong balak sagutin kung ano man ang magiging tanong niya. Naging masaya naman ang 2 linggo na pananatili nila sa bago nilang bahay sa Manila. Sa bahay na rin niya pinatira si Joshua para may magbabantay sa mga anak niya sa araw na may importante siyang lakad. Wala pa naman trabaho si Joshua kaya ito nang naiiwan sa bahay para bantayan ng mga bata. Ano schedule ko today, Moki? Tanong ni Precious sa kanyang secretary. She's proud to say that she is a successful businesswoman now. Kung dati simpleng bookstore at online selling app lang ang meron siya, ngayon ay may sariling publishing company na siya. Lahat ng iyon ay nagawa niya sa kabila ng pagpapabalik-balik niya sa probinsya para alagaan ang lola at mga anak niya. Nagsumikap siya ng todo para marating kung nasan man siya ngayon. Nag-send po ako ng invitation sa bahay niyo, yung gwapo po ang kumuha. Tila kinilig pa si Moki. Gwapo? Kunot noong tanong niya. Maraming gwapo sa bahay. Hindi po yung mga anak niyo ang tinutukoy ko. Agad na depensa naman ito. Pero in fairness, no, ang babata pa ng mga anak mo pero ang gaganda ng itsura. Parang good mood and just nang ginawa sila. Nagtaka ka pa. Isa ka nagmana ang mga yun. Mayabang niyan sabi dito. Hindi, ma'am. Hindi mo kahawig yung mga bata. Nakuha siguro ni Loisa yung buhok mo, pero yung itsura nilang tatlo, wala sila nakuha sa'yo. Agad na tanggi ni Moki. Sinaman niya naman ito ng tingin dahilan kaya ito natahimik. Naniniwala pa rin siyang may hawig sa kanya mga anak niya. So, sinasabi mong pangit ako, ganon? Pabiro niya itong tinarayan. At sinasabi ko lang ay kahawig nila ito. May ibinigay itong magazine sa kanya. Si Loie Valenzuela, the hati bachelor of our generation. Napatitig si Precious sa litrato. Go back to work, Moki. Malamig niyang sabi sa sekretarya. Agad naman itong lumabas mula sa office niya. Pinunit niya ang magazine at tinapon yun. Pagka-uwi niya sa bahay, ay kalalabas lang ni Joshua mula sa kwarto ng mga bata. Tulog na sila. Salubong nila sa kanya. Ayos ka lang ba? May nangyari ba? Hindi talaga ako makapaniwala na nagpaloko ako sa kanya. Nagsinungaling siya na mahal niya ako. Hindi niya sinabi sa akin kung bakit nandun siya sa probinsya. Tapos mayaman palang walang hiya. Kaya pala parang halagang piso lang yung bahay kung ibigay sa akin. Mapakla siyang natawa. Nanatiling tahimik si Joshua habang nakikinig sa kanya. Nang gumana ang pakiramdam niya dahil nasabi na niya ang kimikimkim niya, ay tumingin siya sa kaibigan. May binigay daw sa si Moki? Yeah, invitation. Kinuha nito sa ibabaw ng side table ang invitation at iniabot sa kanya. First ever book signing event ni Freedom Green, ang favorite author mo. Oh my God! Napatakip siya sa bibig. Makikita ko na siya! Niyakap niya ang kaibigan dahil sa tuwa. Excited na ako! Ilang araw niyang pinaghandaan ng event. Siya ang CEO kaya kailangan niyang umarte na hindi siya fan nito at isa siyang professional. Noong nagplano si Precious na magsimula ng publishing company, ay may isang anonymous person na malaki ang ininvest sa business na itinayo niya. Ginawa niya lahat para hindi ito ma-disappoint. Kaya hanggang ngayon ay investor niya pa rin ito. Isa si Freedom Green sa mga writers na na-recruit nito sa company niya. Gaya ng inaasahan ni Precious ay marami ang dumating para makita ang sikat ngunit misteryosong manunulat. Wala pa ba siya? Ang dami ng tao. 30 minutes late na siya. Kunot noon sabi ni Precious nang napansin na tila nababagot na mga pumunta sa event. Ma'am, nandito na po siya! Update sa kanya ni Moki habang nakatingin sa tablet nito. Kinalma niya ang sarili dahil ramdam niya ang kaba. Lumabas na siya para salubungin si Freedom Green. Napatigil siya na mapansin ng isang taong nakaupo sa loob ng waiting area. Loie? Pabulong na tanong niya. Oh my God, ma'am! Siya yun! Yung lalaki sa magazine! Grabe, mas gwapo pala talaga siya sa personal! Tila kinikilig pa si Moki. Hindi na niya ito sinaway dahil ayaw niyang sirain ng excitement sa mukha nito. I need to go to the restroom. Simulan niyo na agad ang event. Naiinip na ang mga tao. Paalala niya rito pagkatapos ay umalis. Tinext niya kay Joshua nangyari. Ilan sandali lang ay dumating ito. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Ba't ka nandito? Mga anak ko.
Nabahala siya bigla dahil walang kasama ang mga anak niya. Nasabay si na Tata at Kevin. Sagot naman Joshua. Iniiwasan mo talaga si Tata, no? Halatang halata. Pangasar niya dito. Ikaw ang may malaking problema sa ating dalawa. Huwag mong binabagong usapan. Ganti ni Joshua. Napailing na lamang si Precious. Halata namang gusto nito si Tata. Ayoko munang isipin yun. Thank you dahil nandito ka. Ako pa. Mayabang naman itong ngumiti sa kanya. Ilang oras pa siya naghintay bago tuluyan natapos ang event. May dinner celebration sila. Isinama na niya si Joshua para may dahilan siya para makatakas sa dinner. Ang saya-saya ng mukha, sarap tapunan ng kutsara. Paggalita sabi ni Precious sa isip niya. Nang napansin na sobrang tuwa ni Louie na nakipag-usap sa editor nito, lalo na kay Moki nang nasa dinner na sila. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa nakabulagta si Louie. Bulong sa kanya ni Joshua. Nanatili siyang tahimik at sinubukang kalmahin ang sarili dahil anumang oras ay baka matusok niya ng tinidor ang walang hiyang lalaking nang iwan sa kanya noon, kahit alam na magkakaanak na sila. Ang kapal na mukha magpakita pa sa kanya. How about you, Miss CEO? Biglang napunta sa kanyang atensyon nang binalingan siya ni Louie. Anong ako? Nakataas ang isang kilay niyang tanong. Natutuwa ka bang makita ako? May mayabang itong ngiti na nakaukit sa labi. Malakas naman niyang sinipa ang paa ni Joshua dahil muntik na itong tumawa ng malakas. Oo naman, sarkastiko siyang ngumisi. Sa isip niya ay ina-uppercut na niya ang makapalamukhang lalaki. Ilang oras siya nakipagplastikan doon bago siya umalis na kasama si Joshua. Panay ang pangasar at tawa ni Joshua sa loob ng kanyang kotse habang pauwi sila. Sinalubong naman sila ni Tata at Kevin, ikinuwento ni Joshua nangyari sa mga ito. Bumalik na palang bulangyang yon. Napairap si Tata sa inis. Naku, subukan mo magpaloko ulit Precious. Sarkastiko na suwestyon naman ni Kevin. Tanging si Joshua lang yatang hindi galit kay Louie dahil patuloy pa rin ito nangaasar. Simula nung araw na yon ay halos araw-araw na niya nakikita si Louie. Palagi itong nakatambay sa company niya. Hindi ka ba magsusulat, Freedom Green? Tas kilay na tanong niya dito. Katatapos ko lang magsulat, nagdala ako ng cake at coffee. Baka gusto mo. Marami akong dinala. May extra para sa'yo. Naglapag ito ng pagkain sa mesa niya. Napatingin doon si Precious. Busog ako. May baon akong dala. Salamat na lang. Pagtanggi niya rito. Kainin mo na lang kung kailan mo gustong kainin. Alis na ako. Umalis na rin si Louie mula sa opisina niya. Oh my gosh, ma'am. Ang bait niya, no? Ang gwapo pa. Manghang sabi ni Moki. Hindi kaya siya mamumulubi kapag araw-araw siya magbigay ng pagkain? Sa bagay, milyonaryo nga pala siya. Walang araw na hindi pumupunta si Louie sa company niya. Tumatambay pa ito doon na akala yata ay may-ari din ito ng kumpanya niya. Kumain ka na ba? Sabay tayo. May alam akong masarap na kainan. Tumas pa ang kilay ni Louie habang niyayaya siya. May baon ako. Mataray na sagot niya. Pwede bang umalis ka na? Ayoko nga. Pagmamatigas nito. Napailing na lamang siya at hindi na pinansin pa ang presensya nito. Umalis din naman ito nang napagod. Gabi na nang matapos siya kaya naisipan na niyang umuwi. Uuwi ka na. Napasigaw si Precious sa gulat nang marinig ang isang tinig. Nandito ka pa? Diyos ko naman, aatakihin ako sa ginagawa mo. Inis na singhal niya kay Louie na nagkakape sa waiting area. Inintay kita matapos. Tumayo ito at nakapumulusang huminto sa harapan niya. Hatid na kita? May kotse ako. Sagot niya rito at iniwan na ito doon. Nag-drive na siya pa uwi, pero sa kasamaang palad ay nasiraan pa siya. Gosh, pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Bulong ni Precious at napapikit dahil sa antok na nararamdaman. Napamulat siya na makarinig ng katok. Ibinaba niyang bintana ng sasakyan na makita niya si Louie. What? Pagtataray niya rito. Hatid na kita. Aasikasuhin ko itong sasakyan mo. Asahan mo na sa bahay mo na ito bukas. Halatang pagod ka. Tara na. Wala na ring nagawa pa si Precious at sumang-ayon na lamang dahil wala na siyang energy para makipagtalo pa. Tama nga ang sinabi nito dahil kinabukasan pagkagising niya ay nasa garahe ng kanyang sasakyang na nasira. Ilang linggo na pero hindi pa rin tumitigil si Louie sa pangungulit sa kanya sa hindi niya matukoy na dahilan. Habang nagtatrabaho si Precious ay hindi niya napansin si Louie.
Nagtungo siya sa banyo para sana umihi nang mapansin niya isang bulto na lalaki. Yeah, I want her back. Babawi ako sa kanila. And I hope na ayos lang sa'yo. Ikaw lang nag-iisang tao na nakalam na rason ko kung bakit ko siya iniwanan. Thank you for understanding. But I don't know how. I know deserve ko lahat ng cold treatment. Pero hindi ko na alam kung paano kukunin ulit si Precious. Mahal na mahal ko pa rin siya. Rinig niya may kausap si Loie sa kabilang linya. Now, I know. Sabad niya. Halos mapatalo naman ito sa gulat. Akala mo makukuha mo ulit ako pagkatapos mo kong ipagtabuyan? Tanga ka ba? Umalis ka na rito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga gwardya. I'm sorry. Sorry talaga sa lahat. Umalis ka na. Ayaw na kita makita pa. Iniwan na niya ito doon. Simula noon ay panay ang hintay sa kanya ni Loie sa labas ng kumpanya dahil band na ito sa loob. Nagpapasundo naman siya kay Joshua para hindi na magpumilit pa si Loie na ihatid siya. Isang araw, matapos ang trabaho ay tinawagan niya si Joshua para magpasundo. Tapos na ako sa trabaho. I'm sorry, Precious, pero may importante akong gagawin ngayon. I'm really sorry, hindi kita masusundo. Sagot ni Joshua sa kabilang linya. I will wait. Mga anong oras ka matatapos? Kasama ko ngayon si Tanya. Tukoy nito kay Tata. Nagets niya ang ibig nitong sabihin at pinatay na niya ang tawag. Wala siyang magagawa kundi ang mag-taxi na lamang. Hatid na kita. Nakangiting salubong sa kanya ni Loie sa labas ng kumpanya. Hindi na. Sagot niya rito, saka naghintay ng taxi na dadaan. Mahirap maghanap ng taxi na ganitong oras. Pangungulit ni Loie. Kahit anong gawin mo, hindi ako magpapahatid. Pagtataray niya. Pero matindi yatang manalangin si Loie dahil may laman lahat ang taxing dumaraan. Wala siya naging choice kundi ang sumabay na lang dito. Grabe ang kahihiyang naramdaman niya. Panay ang pagtataray niya rito sa kotse lang din pala nito ang bagsak niya. Dahil hiniram ni Joshua ang sasakyan para umuwi ng probinsya, ay madalas sa si Loie naghahatid sa kanya kada ginagabi. Ang problema lang ay magtatagal yata si Joshua doon kaya wala muna siyang kotse. Kumain ka na ba? Bili muna tayo ng pagkain. Iniliko ni Loie ang sasakyan. Tahimik lang siya at hinayaan ito dahil gutom na rin naman siya. What? Wala kang pambayad? Tinasan niya ito ng kilay nang tumingin ito sa kanya pagkatapos umorder. Nandiyan ang wallet ko. Lumapit ito sa kanya at may kinuha sa inuupuan niya. Napalunok siya at halos hindi na huminga sa lapit ang mukha nito sa mukha niya. Huminga ka na. Ipinakita nito ang wallet at natatawa nagbayad. Sino ba siya ang naglagay ng wallet sa inuupuan ko? Iritang bulong niya. Nanatiling tahimik lamang si Loie. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi na para bang nanalo ito. Walang araw yata na hindi siya napipikon dito. Naku ma'am, yung dating fiancé ni Loie umuwi na raw sa Pilipinas. Balita sa kanya ni Moki isang araw. Fiancé? Nagkaroon siya ng fiancé? Opo ma'am, wala po nakakaalam kung bakit na-call off ang engagement. Sagot pa nito. Nagpasalamat siya kay Moki at pinalis ito. Kinagabihan ay naghintay sa kanya si Loie para sana ihatid siya. Ngunit nilampasan lang niya ito. Mas gugustuhin pa niya mag-jeep pero kahit ganon ay sumunod pa rin ito sa kanya. Sumakay din ito sa jeep. May problema ba? Bulong nito. Nanatili siyang tahimik at hindi ito sinagot. I guess, nalaman mo ang tungkol sa engagement ko dati. I can explain. Tila kinabahan pa si Loie habang kausap siya. Pagdating niya sa bahay ay dumiretso na papasok sa gate. Please, pakinggan mo naman ako. Paano natin tumaayos kung palagi ka nalang tumatapos sa lahat ng nangyayari? Tila nawawala na ng pasensya sa kanya si Loie. Walang aayusin dahil wala akong balak magbalikan sa'yo. Last na to, Loie ha. Tumigil ka na. At tinalikuran na niya ito. Hindi na niya nakita pa si Loie. Mukhang sinusuyo na nito ang ex-fiancé para matuloy ang kasal. Hindi niya alam. Wala siyang alam. At wala siyang pakialam. 1 week later. Hello, teacher. Susundin ko po yung 3. Nakangiti niyang sabi sa teacher ng mga anak niyang in-enroll niya sa daycare. Sinundo na po sila ng daddy nila. Sagot naman ng teacher. Tumango siya tinawagan si Joshua. Hello, nasan ka? Nakabalik ka na pala. Ano? Nasa probinsya ako. Bakit? Ani Joshua sa kabilang linya kaya agad niya yung pinutol at binalingan ng guro. Teacher, anong itsura ng sumundo sa mga anak ko? Tanong niya rito. Matangkad po na lalaki, nakasimpleng damit lang at saka may itsura po.
Kahawig niya po yung mga bata kaya sigurado po kaming daddy po nila yon. Daddy rin po ang tawag ng mga bata sa kanya. Sagot naman ng guro. Agad siyang umuwi sa bahay at hinintay na umuwi ang mga anak niya. Tama nga ang hula niya na makita niyang isang pamilyar na sasakyan. Hindi ka talaga titigil, no? Mapakla siya natawa. Pasok kayo sa loob. Utos niya sa mga anak niya na agad naman sumunod. Wala kang karapatan sa kanila. Baka gusto mong ipaalala ko sa iyo kung paano mo ako tinaboy. Sa susunod na gawin mo ulit to, ipapupulis kita. Malakas niya sinara ang gate. Nakaupo ang mga anak niya sa sofa pagpasok niya sa loob. Tumayo siya sa harapan ng mga ito. Paano niyo siya nakilala? Huwag na mag-ulit kayo nalapit sa kanya. Nagkakaliwanagan ba tayo? Anya sa mga anak. Pero siya po si Daddy. Tila naiiyak pa si Loisa. Sino may sabi? May narinig ba kayo galing sa akin? Hindi siya daddy niyo. Sagot naman niya rito. Pero sabi po ni Uncle Joshua, siya raw po ang daddy namin. Nagsimula nang umiyak si Leno. Matagal na po kaming sinusundo ni Daddy, Mami. Sagot naman ni Lloyd. Napabugas siya ng hangin. Hindi makapaniwala sa nalaman. Gusto niya sabunutan ngayon ng traidor niyang kaibigan na naipakilala na pala si Loie sa mga anak niya. Huwag na ulit kayo lalapit sa kanya. I swear talagang magagalit ako. Mas lalong lumakas ang iyak ng mga ito dahil sa sinabi niya. Ayoko! Gusto ko si Daddy! Malakas sa sigaw ni Loisa saka tumakbo papunta sa kwarto nito. Sumunod naman si Dino sa bunso. Tila nagdalawang isip pa si Lloyd pero sumunod din sa mga kapatid. Napasabunot siya sa buhok at agad na tinawagan si Joshua. Umuwi ka na rito ngayon din. Pa-autoridad na sabi niya bago pinatay ang tawag. Pagkagising niya kinabukasan ay nakita niya nagluluto si Joshua habang kausap ang mga anak niya. Ako ang maghahatid sa kanila. Dito ka lang hanggang sa pag-uwi ko dahil mag-uusap tayo. Seryoso niyan sabi sa kaibigan. Tahimik lang itong tumango. Pagbalik niya sa bahay ay kinausap agad niya si Joshua. Alam mo lahat? Ikaw yung taong tinawagan ni Loie na tinutukoy niyang alam lahat ang dahilan niya. Ikaw yun? Kaya pala. Kaya pala parang wala lang sa'yo. Kaya pala bigla ka nagkaroon ng responsibilidad sa amin. Magkano ang ibinayad niya sa'yo? Gosh! Sa lahat ng tao, hindi ko inasahan na ikaw ang tatraidor sa akin. Mapakla siyang natawa dahil sa mga naging revelasyon. Kilala mo ako, Precious. Hindi ako basta-basta nanguhusga ng tao kapag hindi ko pala man tunay na dahilan. Seryoso namang sabi ni Joshua sa kanya. I'm so sorry kung naglihim ako. Katulad ni Loie. Gusto ko rin masecure ang kaligtasan mo at ang mga anak niyo. And no, wala siyang ibinayad sa akin. Hindi niya ako binayaran. Then, ako, magbabayad. Umalis ka lang sa buhay ko. Malakas niyan tinulak ang kaibigan. Umalis ka. Ayaw na kitang makita pa. Hindi niya mapigilan na maiyak. Bakit ikaw? Bakit ka ganyan? Sinira mong tiwala ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo lahat ng to. Umalis ka na! Kinuha niya mga gamit ni Joshua na inampake niya kahapon pa. Hinagis niya yun sa harapan nito. Pinulot naman yun ni Joshua saka umalis. Napaupo siya sa sahig at tinakpan ng mukhang habang umiiyak. Hindi niya akalain na magagawa iyon ng kaibigan niya. Dumoble ang pagiging abala niya dahil siya na ang naghahatid sundo sa mga anak niya. Minsan ay kasama niya mga bata sa kumpanya at si Moki ang pinagbabantay niya sa mga ito dahil wala naman tao sa bahay. Ayaw niya ipagkatiwala ang mga anak sa iba. Nagawa nga siyang traidorin ng kaibigan niya. Ibang tao pa kaya na hindi niya kilala? Ngayon po ang meeting of investors, ma'am. Ngayon niyo na po makikita matagal niyo na pong loyal partner/investor. Hindi po ako makakasama sa loob. Kailangan ko pong bantayan ng 3. Nakangiting update sa kanya ni Moki. Thank you, ako na bahala. Pagpasok niya sa meeting room ay kumpleto na ang lahat. Nagulat siya na makita si Loie na nakaupo doon. What are you doing here? Good evening, I am Nathaniel. Pagpapakilala nito. Loie, Nathaniel. Gulat na gulat siya sa nalaman. Si Loie ang investor na kasama niya simula nung sinimulan niya ang business. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari hanggang sa natapos ang meeting ay wala siya sa sarili. Maiwan ka, Loie. Umupo ulit si Loie at nakangiting nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo? I told you, di minsan hindi ako nawala sa tabi mo sa 5 taon na naghiwalay tayo. May rason ako sa lahat. Kapag handa ka na malaman, sasabihin ko lahat ng nangyari. Nakangiti nitong sagot.
And also, about kay Joshua. He doesn't deserve all of this. Naging totoo siya sa'yo. I'm sorry that ako ang dahilan kaya nagkasira kayo. Pasensya ka na. Tumayo na si Loie at umalis na. Napatakip siya sa mukha at pinigilan na maiyak dahil hindi niya maintindihan kung ano ba ang nangyayari. Pagka-uwi niya sa bahay ay nakita niya si Joshua na nasa labas. Nagulat pa ito nang bumusina siya. Tito! Masayang sabi ni Loisa na makita si Joshua pero nawala rin ang ngiti nito nang mapansin na nakamasid siya. Nang naipark na niya sa sasakyan ay pinuntahan niya si Joshua. Pasok sa loob, sabi niya rito. Kumain ka na ba? Umiling ito bilang sagot. Pinakain niya muna ang mga bata at si Joshua. Sorry sa lahat. Paghingi nito ng tawad sa kanya matapos ang hapunan at may hatid na sa kwarto ang mga bata. Hindi ko sila anak, pero hindi ko kayang malayo sa kanila. At ayoko ng ganito na nag-aaway tayo. I have an invitation. Ikakasal na kami ni Tata. May ibinigay itong makulay na card sa kanya. Wow, congrats! Hindi siya makapaniwala sa nakita. And I'm sorry. Sorry po, sa'yo ko ibinuntan lahat ng galit ko kay Loie. Kahit na naiipit ka lang naman sa nangyayari sa amin. Bati na tayo. Nakangiti nitong tanong. As if kaya kung wala ka. Best friend tayo forever, no? Sagot niya rito. Niyakap naman siya ni Joshua. Pakinggan mo si Loie. May rason siya kung bakit niya ginawa ang ginawa niya nun. Payo ko lang to, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Nang gabing yon ay naisipan niyang matulog sa kwarto ng mga anak niya. About sa daddy niyo, gusto niyo ba siya? Nanatiling tahimik ang mga ito. I swear, hindi magagalit si Mommy. I love him po. Naiiyak na sagot ni Loisa. Mommy, gusto ko po siya. Pinapakinggan niya po ang story time namin. Sagot naman ni Lino. How about you, kuya? Tanong niya kay Lloyd. Gusto ko po siya. Sagot naman ito. Tumango siya at maya-maya pa ay pinatulog na niya mga ito. Kinabukasan ay tinawagan niya si Loie. Heidi! Masiglang bati ni Loisa. Pinigilan ni Joshua ang bata nang tatakbo sana ito papunta kay Loie. Hayaan mo na, sabi niya sa kaibigan dahilan para bitawan nito si Loisa. Nakangiting kinarga naman ni Loie ang anak. Hahayaan kita makipagkita sa mga anak mo, sabi niya rito. May karapatan ka rin naman sa kanila. Halata sa mukha ng mga bata ang saya sa nalaman. Dahil sa approval niya ay nakikita niya mismo ang pagbawi ni Loie sa mga anak nila. Spoiled din ng mga bata at ibinibigay ni Loie ang lahat ng gusto ng mga ito. Dumalas ang lalaki sa kanila dahil ito nang pumalit kay Joshua sa pag-aalaga ng mga bata. Abala na kasi ang kaibigan niya sa kasal nito. Pinatulog ni Loie ang mga bata isang gabi. Paglabas nito mula sa silid ay nakangiti itong humarap sa kanya. Salamat. Ni minsan, hindi ko naisip na deserve ko lahat ng total sa ginawa ko noon. Pero salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na maging ama ng mga bata. Nakangiti nitong pagpapasalamat sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat. Lahat ang nangyari at lahat ang dahilan mo. Sabi ni Precious. Masaya ako sa probinsya. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng ganong kasaya at kalaya. Mahal kita, Precious. Totoo ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Pero tumakas lang ako. Balak nila akong ipakasal sa hindi ko kilala. Kaya tumakas ako at doon ko kayo nakilala. Pero nahanap ako ni Daddy. Sobrang saya ko na malaman na buntis ka. I swear, sobrang saya ko. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang halikan. Gusto kitang damayan. I just said what I said para magalit ka sa akin at hindi maghintay. Dahil hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Napapikit si Loie para pigilin ang luha pero hindi rin ito napigilan. Pinagbantaan niya ako na papatayin ka niya kapag hindi ako bumalik. Kilala ko si Daddy. Alam ko na kaya niyang gawin ang lahat ng banta niya. I can't lose you. Hindi ko kaya na may mangyaring masama sa'yo, lalo na sa anak natin. Pinakiusapan ko si Joshua. Binugbog niya muna ako bago siya pumayag. Pinatunayan ko kay Daddy na kaya ko mabuhay na wala siya. Papatunayan ko sa kanya na kaya ko siyang lampasan. Hanggang sa nagawa ko nga. Doon ko pinutol ang engagement. Binala kitang balikan, pero pinagbantaan na naman niya ako. Kaya kitang protektahan. Pero mas malakas ang kapangyarihan na hawak ni Dad. Nang malaman ko na, pagtatayo ka ng business, sinuportahan kita. Mahal, nilaban ko lahat ng to. Hanggang sa nalaman ko may cancer si Dad. Sorry kung naduwag ako. Sorry kung hindi kita naipaglaban.
Natatakot lang ako mawala ka. Natatakot akong baka ang pagmamahal ko mapapahamak sa'yo. Mahal na mahal kita, Precious. Hindi ko kaya na tuluyan kang mawala. I'm sorry kung pinagdaanan mo ang lahat ng yan na mag-isa. Hinaplos niya ang pisngi nito at tinuyo ang mga luha. Magsimula tayo ulit. Magsisinungaling ako kapag sinabi kong nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Loie. Kahit nasaktan mo ako noon. Ganun ako katanga pagdating sa'yo. Mabilis na hinalikan ni Loie ang mga labi niya at niyakap siya na mahigpit na parang takot na takot itong bigla na lang siya mawala. Sa araw ng kasal ni Joshua at Tata ay inannounce si Precious ang relasyon nilang dalawa ni Loie. Gaga kang rupok mo? Natatuwang sabi ni Kevin. I guess kayo susunod ay kakasal at ikaw ang nakakuha ng bulaklak. Pang-asar pa ni Tata. Yes, sagot ni Loie. Dahilan kaya siya napabaling dito. Bigla itong lumuhod habang may hawak na singsing. God, napatakip siya sa bibig dahil sa gulat. Will you marry me, Precious? Ayokong sayangin ang lahat ng chances na ibinigay mo. Kaya papakasalan kita at hindi na kita iiwan pa. Gusto mo bang maging misis ko? Tanong ni Loie. Nagsigawan ng lahat sa kilig. Tumango siya at natawa na makitang naiyak si Loie sa naging sagot niya. I love you. I love you. Pumalik ito sa kanya ng buong pagmamahal. Yay! Sigawan naman ng triplets. Kinarga niya si Loisa at kinarga naman ni Loie sina Lino at Lloyd. Mabubuo na rin ang pamilya niya. Wala naman sigurong masamang mangarap. Dati hinihiling lang niyang mabuo sila. Ngayon ay nangyari na. Oo, siya na. Siya na ang pambansang marupok. Mahal na mahal kita, Precious. Bulong ni Loie sa kanya. Isa sa mga natutunan ni Precious sa lahat ng pinagdaanan nila na ang pag-ibig ay isang sakripisyo. Kung minsan, hindi importante kung kasama mo ang taong mahal mo. Mas importante na ligtas siya at masaya. Kahit ang kapalit niyon ay pagdurusa para sa'yo. Sa bandang huli, kung tunay ang pag-ibig, baka maawa ang langit at pagbigyan din ng hiling mong makasamang muli ang taong mahal na mahal mo. Ganun kasi ang nangyari sa kanila ni Loie. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!